Ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, magandang umaga sa ating lahat. Ako nga pala si Brad Steve Ibotis sa Catholic Faith Defender Cebu Chapter. Mga kapatid, karamihan sa mga SDE, lalo na yung mga debater ng SDE, pag nagpapatunay sila ng Sabat, lagi nilang sinasabi na yung Genesis 2:3, mga kapatid, yung ikapitong araw kung saan nagpahinga ang Diyos, para sa kanila ay Sabado raw yun. Mga kapatid, mali yan. Basahin natin ang Genesis 2:3. Yung pangpitong araw kung saan nagpahinga ang Diyos, yan ay araw ng linggo at hindi araw ng Sabado yan, mga kapatid. Basahin natin ang Genesis 2:3. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Maliwanag, mga kapatid, na sa ikapitong araw ang Diyos ay nagpahinga. Ngayon, mga kapatid, ang nature ng Diyos, isa sa mga likas na katangian ng Diyos ay ang pagka-immutability. Meaning to say, mga kapatid, hindi yan magbabago. Mabasa natin yan sa Malakias 3:6. Sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nababago. Sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nababago. Okay? Ngayon, mga kapatid, sa Genesis 1:26, nung ginawa ng Diyos ang sanlibutan, nung ginawa ng Diyos ang universo, sa pang-anim na araw, ito ang sinabi ng Diyos sa Genesis 1:26. Sa pang-anim na araw, ito ang sinabi ng Diyos. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Maliwanag, mga kapatid, na during creation, ang Diyos ay may kasama. Kasi sabi ng Diyos, lalangin natin. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Yan, mga kapatid, ang sinabi ng Diyos. Ngayon, ang tanong, sino ang kasama ng Diyos? San Juan 1:1, mga kapatid. Sino ang kasama ng Diyos? Mga sabadista, mga debater ng sabadista, mga debater, tagapagtanggol ni Ellen G. White. Ano ang sinabi ng banal na kasulatan sa San Juan 1:1? Nang pasimula siya ang berbo. Ang berbo, mga kapatid, salita yan. Nang pasimula siya ang berbo o salita. At ang berbo o salita ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Ano ang salita o berbo? Ay Diyos. Ito rin ng pasimulay sumasa Diyos. Ito rin sa pasimulay, ito rin ng pasimulay sumasa Diyos. Sa magandang balita Biblia, ang salita ay kasama ng Diyos. Maliwanag, mga kapatid, na ang kasama ng Diyos ay ang salita. Sa San Juan 1:14, at nagkatawang tao ang salita. Sino yan? Si Jesus, mga kapatid. Ang kasama ng Diyos during creation ay ang salita, at ang salita ay Diyos. Sa verse 14, at ang salita ay nagkatawang tao. Yan ay si Jesus. Ano ang sabi ni Jesus sa San Juan 5:16 hanggang 18, mga kapatid? Pakinggan niyo mabuti. San Juan 5. At dahil dito'y pinag-usig ng mga Hudiyo si Jesus, sapagkat ginawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng Sabat. Kita niyo, mga kapatid, si Jesus gumagawa sa araw ng Sabat, araw ng Sabado. Kaya pinag-uusig siya ng mga sabadista, mga Hudiyo, mga kapatid. Pinag-uusig siya. Sa verse 17, sumagot ang ating Panginoon, datapwat sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon gumagawa ang aking Ama at ako'y gumagawa hanggang ngayon. Anong araw yun, yung hanggang ngayon? Araw ng Sabat yun. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Hanggang ngayon gumagawa ang aking Ama at ako'y gumagawa. Kita nyo, mga kapatid, meaning to say, ang Sabat, mga kapatid, ang Sabat na yan, kasama yan sa day of creation. Hindi yan siya ang araw kung saan nagpahinga ang Diyos, yung Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Bakit ko nasabi yan? Sa verse 19, mga kapatid, sa verse 19, pakinggan ninyo. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa
ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayon ding paraan. Ano ba ang ginawa ng Ama during creation? Balikan natin mga kapatid ang Genesis 1:1. Ginawa ng Diyos ang universo, kasama doon ang tao, kasama doon si Jesus. Ano ang sabi ni Jesus? Hanggang ngayon gumagawa ang aking Ama. Anong araw yon? Sabat. Sapagkat kung ano ang ginagawa ng Ama, ganun din ang ginagawa ng anak sa ganun ding paraan. So maliwanag mga kapatid na yung 6 days of creation kasama ang Sabado doon. Ang pangpitong araw na sumunod sa Sabado ay ang araw ng linggo, kung saan si Kristo muling nabuhay sa araw ng linggo. At sa araw ng linggo mga kapatid, siya unang sinamba ng mga early Christian. Basahin natin ang Biblia mga kapatid. San Mateo 28:1, nang magtatapos ang araw ng Sabat, nang nagbubukang liwayway na ang unang araw ng Sanlinggo, ay nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. Ano raw? Unang araw ng Sanlinggo. Sa verse 9 mga kapatid, sa verse 9, San Mateo chapter 28 verse 9, at narito sila'y sinalubong ni Jesus na nagsasabi, mga galak kayo, at sila'y nagsilapit at niyakap ang kanyang mga paa, at siya'y sinamba. Maliwanag mga kapatid, sinamba si Jesus sa araw ng linggo. Kasi si Jesus buhay na buhay. Samantala mga kapatid, ang mga Sabadista, sinasamba nila ang Diyos sa araw ng Sabado, samantalang si Kristo patay mga kapatid. Dito natin nakikita mga kapatid ang malaking bulidaso. Ang tanong, bakit ang mga Hudiyo, bakit Sabado? Sinasang-ayunan yung kapahingahan nila ng Diyos kasi yun ang araw kung saan lumabas sila sa pagkaalipin sa Ehipto mga kapatid. Basahin natin ang 5:15 ng Deuteronomy. Basahin natin. 5:15 ng Deuteronomy. At iyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto, at ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig, kaya't iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipanghilin mo ang araw ng Sabat. Ngayon mga kapatid, sino ang nagpili ng Sabado? Sino ang nagpili ng Sabado mga kapatid? Walang iba kundi si Moises. Basahin natin mga kapatid ang Biblia. Basahin natin ang Biblia na ang nagpili ng Sabado ay walang iba kundi si Moises. Nehemias. Okay. So dito natin makikita mga kapatid ang malaking kapalpakan ng mga Sabadista mga kapatid. At ipinakilala mo sa kanila ang iyong banal na Sabat, at nag-utos ka sa kanila ng mga utos at ng mga palatuntunin at ng kautusan sa pamamagitan ni Moses na iyong lingkod. Sa pamamagitan ni Moises, meaning to say mga kapatid, yung araw ng Sabado kung saan lumabas ang mga Israelita sa pagkailipin sa lupain ng mga Ehipto, ang ibig sabihin noon mga kapatid, Independence Day ng mga Israel, hindi kasama ang mga Sabadista ni Ellen Goldwhite mga kapatid. So, ito ngayon ang paralel. Kung ang mga Israelita ay inilabas sa pagkaalipin mula sa Ehipto mga kapatid, inilabas sila mula sa pagkaalipin. Ganon din tayong mga Katoliko, mga Kristiyano mga kapatid sa buong mundo. Lahat ng tao, inilabas tayo sa pagkaalipin sa kasalanan natin sa araw ng linggo. Kasi ito ang araw sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sa kanyang muling pagkabuhay mga kapatid, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay doon sa krus. Kaya sa unang Korinto 15:14, ito ang pinakamahalaga, pinaka-importante sa lahat mga kapatid. Unang Korinto 15:14. Ano ang sabi ni San Pablo mga Sabadista? At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral, wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Ito ang pinaka-importante. Kung si Jesus hindi muling binuhay, araw ng linggo, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral, wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Ngayon mga Sabadista, mag-isip kayo. Alin sa inyo ang mahalaga? Yung Independence Day ng mga Israelita o yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon? Mga kapatid, bulilyaso ang mga Sabadista defender mga kapatid. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod si Brad Steve Buti. Sana mga kapatid sa 9 minutes o 10 minutes na
video natin ito. Sana meron tayong natutunan, at kung ano man ang natutunan natin mga kapatid, i-share natin sa iba para makikita ng lahat ang malaking bulilyaso ng mga Sabadista mga kapatid. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.